Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, paggunita ng Semana Santa 2025, pangkalahatang naging mapayapa. Ayon sa Philippine National Police, dagsa ng mga pasahero sa mga terminal matapos ang Holy Week vacation, silipin. Commission on Elections, iniimbestigahan na ang mga kandidatong nangampanya sa gitna ng pagunita ng Semana Santa. Pagkakasama ng West Philippine Sea sa Google Map, refleksyon ng lumalawak na pagtanggap na sakop ng Pilipinas ang naturang teritoryo ayon sa Malacanang. Agriculture Department, nag-inspeksyon sa ilang pamilihan sa Marikina. DA, maglalabas na ng notice to explain sa mga hindi sumusunod sa tinakdang MSRP sa baboy. At publiko, patuloy na pinag-iingat sa epekto ng matinding init ng panahon. 19 na lugar sa bansa, isa na ilalim sa danger level na heat index. Una sa ating mga balita, naging matagumpay ang Oplan biyaheng ayos ng Toll Regulatory Board nitong Semana Santa. Sa kabila niyan, manatili pa rin daw silang nakaalerto lalo't magbabalik Metro Manila na ang mga kababayan nating nagbakasyon sa mga probinsya nitong Holy Week. Si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Naging maayos at mapayapa ang biyahe ng mga motorista, partikular sa mga expressway nitong nagdaang Semana Santa. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, naging matagumpay ang kanilang Oplan biyaheng ayos katuwang ang Department of Transportation simula noong April 13 hanggang April 20 kahapon. Anya, wala naging casualty sa kabila ng ilang naitala na road crash incident. Gayunpaman, nananatili nakahanda ang TRB kasama ang mga private concessionaires sa mga baksyonista na pabalik pa lang na Metro Manila. Maaari pong yung iba ay medyo nag-extend ng konti pa ang kanilang bakasyon, kaya't nasa lubas pa po siguro at baka babalik po ngayong araw na ito o bukas, kaya't nakahanda pa rin naman po ang ating tanggapan ng mga toll operators and concessionaires natin sa kanilang pagbalik. Samantala, sa ulat ng TRB, walang naranasang sobrang bigat ng daloy ng trapiko, kapwa palabas at pabalik ng Metro Manila. Maliban sa Angeles, San Fernando at Santa Rita na nakitaan ng mahabang pila, pero dahil ito sa volume ng sasakyan, kung saan nakatulong ang pagdadagdag ng toll operators para sa tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan sa mga toll plaza. Mula PTV, Joshua Garcia, Balitang Pambansa. Malasakit, kapatawaran at pagkakaisa. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Nanawagan ng pagkilos at pagkakaisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng linggo ng pagkabuhay ni Jesus ngayong Semana Santa. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang ito panahon ng pagdiriwang, kundi simbolo ng tagumpay, pag-asa at liwanag. Refleksyon din anya ito ng pagmamahal sa atin ng Diyos, malasakit, kapatawaran at pagkakaisa. Gaya ng pagbangon ni Jesus, hinimok ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na sama-samang tumindig at kumilos sa pamamagitan ng pagbuo at pagtupad sa mga patakarang makapagpapabuti sa ating kapakanan, batas na magpoprotekta sa ating lipunan at paglilingkod na walang pinipili at may iwan. Hindi aniya sapat na sabihing muling nabuhay si Jesus kung pababayaan naman ang ating kapwa na mabaon sa utang, gutom at katahimikan.
Hinikayat ni Pangulong Marcos ang publiko na ipakita ang pananampalataya sa paggawa at makibahagi sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas. Marami anya tayong magagawa na maaring makapagpabago hindi lamang ng ating mga sarili, kundi sa kabutihan din ng ating bansa. Mula sa PTV, Kalay Zalpardilia, Balitang Pambansa. Pangkalahatan namang naging maayos ang paggunita ng Semana Santa ngayong taon. Para bigyan naman tayo ng update, makakausap natin sa telepono si PNP Police Brigadier General Jean Fajardo. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po, ma'am. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, magandang tanghali po, ma'am. And magandang tanghali po. Kumusta po ba ang ating assessment sa nagdaang Semana Santa? May mga na-monitor po ba tayo mga untoward incidents? Maituturing po natin, ma'am, na generally peaceful po ang naging paggunita po ng banal na Semana Santa at wala naman po tayong naitala na any untoward incident that would disrupt po yung solemn na paggunita po ng Holy Week. Pagdating naman po dito sa mga insidente ng pagkalunod o yung mga drowning incidents, may naitala na rin ba ang PNP sa nagdaang linggo? Para po doon nung nakaraang Holy Week po ay nakapagtala po tayo ng 64 na drowning incident at ito po ay mas mataas po ng 48.83% ikumpara po nung nakaraang taon na Holy Week at mas mataas po ng 21 incidents this year po. Ma'am, kamusta naman po yung security measures na ipinatutupad ngayong patuloy yung pagbalik ng ating mga kababayan mula sa probinsya at patuloy yung pagdagsa sa mga terminal? Tuloy-tuloy po, ma'am, yung ginagawa po nating security coverage kahit tapos na po yung paggunita ng Holy Week dahil ito po ay bahagi po ng ating off-plan na summer vacation. Kaya nananatili po ang PNP na naka-heightened alert para siguraduhin po na may sapat po tayo na bilang na magbabantay sa mga pantalan, sa mga airports, pati na rin po sa mga major transportation hubs and major thoroughfares, including po yung ating mga tourist destinations dahil naasahan din po natin na dadagsain din po ng ating mga kababayan, both foreign and local tourists. Kaya tuloy-tuloy po yung ginagawa po nating pagbabantay. Ito pong ipinatutupad natin na heightened alert status. Hanggang kailan po ito magiging epektibo? Mananatili po yan, ma'am, hanggang Marso na po at para siguraduhin po na may sapat po tayo, hanggang Mayo na po para siguraduhin po na meron po tayong sapat na bilang na PNP personnel na readily available po for deployment. Sa ngayon, ma'am, ilang mga bilang ng PNP na ang nakadeploy sa iba't ibang lugar ng bansa? Mahigit nasa 6,000 na po yung na-deploy po natin at yan naman po ay po pwede pong ma-adjust depende po sa ating security situation. Ang ating mga regional directors po ay meron pong authority para i-adjust po yung kanilang mga deployment depending po doon sa current security situation in the respective areas po. Bilang panghuli na lang po, baka may mensahe kayo sa publiko doon sa mga papauwi pa lang at mga nais magbakasyon sa mga susunod na araw. Paalala po sa ating mga kababayan na patuloy pong naglalakbay at sinasamantala po yung mahabang holiday po ay siguraduhin po na sa ligtas po kayong kalagayan. Siguraduhin niyo po na yung inyong pong mga telepono ay meron pong mga hotlines ng ating mga malalapit na mga police station and emergency hotlines para kung meron po kayong security concern and other public safety concern po ay mabilis po kayo makakatawag sa inyong kapulisan po. Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, Police Brigadier General Jean Fajardo ng PNP. Samantala, kumustahin naman natin ang sitwasyon dyan sa PITX kasabay ng pagbabalik ng mga biyahero mula sa mga probinsya matapos ang Semana Santa. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV Live. Gab! Alan, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga nagbabalik Maynila dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX matapos ang naging paggunita ng Semana Santa sa kanilang mga probinsya. Sa pagbabantay ng news team kaninang umaga ay tuloy-tuloy ang mga dumarating na mga provincial buses dito sa PITX. Ang pasaherong si Agatha kanina pa dapat madaling araw nakarating dito sa PITX matapos gunitain ng mahal na araw kasama ang pamilya sa Bicol Region. Ayon sa kanya, nagkaroon ng traffic sa kanilang dinaanan dahilan para siya ay malate sa kanyang pag-uwi.
Siguro mga after lunch na lang po. Nagpaalam naman lang sa akin. Ayon sa pamunuan ng PITX ay inaasahang aabot sa 174,000 ang magiging foot traffic dito sa terminal ngayong araw. As of 12 noon ay aabot na sa As of 12 noon ay aabot As of 11 a.m. ay aabot na sa 83,775 ang bilang ng mga pasaherong nagtungo dito sa PITX at mula noong April 9 ay aabot na sa 1.9 million ang bilang ng mga pasaherong dumating dito sa PITX simula pa noong April 9. Alan sa mga oras na ito ay nananatiling maluwag ang PITX at inaasahan na bubuhos pa ang maraming pasahero na bababa dito sa terminal ngayong araw. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Gavillegas. Samantala, i-issuehan na ng Notice to Explain ng Agriculture Department at Department of Trade and Industry o DTI ang mga pork industry players na hindi pa rin sumusunod sa napag-usapang farm gate price at MSRP sa lokal na karning baboy. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Maglalabas na ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ng Notice to Explain para sa mga pork industry players na hindi pa rin sumusunod sa napag-usapang farm gate price at maximum suggested retail price sa lokal na karning baboy. Ito ay matapos ang 10 market monitoring ng DA sa Metro Manila noong nakaraang linggo hanggang ngayong araw kung saan napag-alaman na marami pa rin hindi nakakasunod sa pork MSRP mahigit 1 buwan matapos ang implementasyon nito. Baka magsulat na po tayo ng mga love letters kasi yun po yung susunod na step para po ma-explain nila din for them to really, kumbaga, take it seriously na meron po tayong pinapatupad na MSR. Ngayong linggo inaasahang ilalabas ang Notice to Explain. 230 pesos lang dapat ang farm gate price at 300 pesos ang sabit ulo, habang hanggang 350 pesos lang dapat ang kilo ng pigi at kasim at 380 pesos naman sa liempo. Ongoing na rin ang pilot testing ng DA sa card na magsisilbing tracking system mula pork producer hanggang slaughterhouse para malaman kung saan nagkakaroon ng problema sa presyo upang maiwasan ang profiteering. Makakatulong ito para bumaba ang presyo at mas maging abot kaya ang presyo ng karning baboy sa mga mamimili. Posible ngayong Mayo na matapos ang paunang testing para sa full implementation ng tracking system. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Target ng Agriculture Department na magtayo ng food hub sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa makatutulong ito sa mga magsasaka, patatatagin rin ito ang supply at presyo ng pagkain sa bansa. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Potential game changer kung maituturing ang itinatayong Clark Food Hub Project sa pagtutulungan ng Department of Agriculture at Department of Transportation ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon sa site inspection ng DOTR Clark International Airport Corporation. Kinumpirma naman ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na itinatayo ng inisyal na 12 hektarya mula sa kabuuang 47 hektarya na lupa para sa food hub. Nauna nang inanunsyo ng DA sa press briefing noong Marso ang ilang mga major projects ng kagawaran kung saan kabilang dito ang food hubs. Kailangan mo rin ng parang connected na mga trading centers para masigurado na bukod dun sa maayos mo yung storage ng commodity, maganda rin yung market and logistics. Kaya ang plano ni Secretary ng DA in the long run is to establish these cold storages and these food hub or trading facilities nationwide. We are also working with ADB para dun sa pagtatayo ng mga agricultural ports. Target ng DA na maging operational na ito sa loob ng 18 buwan mula ng simula ng pagpapatayo sa food hub. Bukod sa Clark, pinag-aaralan din ng Department of Agriculture ang pagpapatayo ng food hub sa iba't ibang panig ng bansa upang mapalakas ang produksyon ng mga sakahan, patatagin ang supply at presyo ng pagkain, itaas ang kita ng mga magsasaka at lumikha ng trabaho at pamumuhunan. Ang naturang proyekto ay hakbang para sa modernisadong food value chain. Bukod dito, patuloy naman ang pagpapatayo ng DA ng cold storage facilities, post-harvest facilities at irrigation system. All these agri-infrastructures
na medyo hindi napondohan nung mga nakalipas sa panahon. So ngayon, nakikita natin na napopondohan paunti-unti. In the long run, ito yung makakatulong. Alinsunod na pagtutulungan ng DA at DOTR sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of government approach para sa food security batay sa Philippine Development Plan ng administrasyon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Tiniyak ng pamunuan ng Manila North Port ang kahandaan sa posibleng pagdagsa ng mga biyahero na pabalik sa Metro Manila. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa loob at labas ng pantalan. May balitang pambansa si JM Pineda ng PTV Live. JM. Alan, sa ngayon nga, ilan pa nga lang yung mga paserong nandito o mga paserong umuwi galing sa bakasyon dito sa Manila North Port. Pero kaninang umaga nga ay may dumaong ng barko dito mula sa Coron at Puerto Princesa na may sakay na higit 1,000 pasahero. Ngayong araw, inaasahan nga ng pamunuan na dadagsa yung mga biyahero na uuwi dito sa Metro Manila matapos ang kalahating linggong bakasyon. Kaya naman tiniyak ng pamunuan na maayos ang terminal para sa mga pasaherong dadaan dito. Noong nakarang linggo pumapalo sa 1,500 hanggang 2,000 pasahero ang naitala ng Manila North Port kada araw. Naglalaro sa 2 hanggang 3 biyahe ang bilang na yan, pero sa kabila niya naging matawasay naman umano ang biyahe ng mga pasahero. Mamayang hapon, inaasahan na aabot pa ulit sa 1,600 na pasahero ang pupunta dito sa terminal para naman sa mga uuwi ng kanilang probinsya sa Butuan. Nagpapatupad naman ng mahigpit na seguridad sa loob at labas ng passenger terminal at may mga nakabantay na port police at ilang mga kawani ng PNP at PCG. Alan, sa ngayon nga ay kung nakikita niyo sa akin likuran, ito yung lugar na concourse. Dito muna kasi pumupunta yung mga pasahero bago bumili ng mga ticket papunta doon sa passenger terminal. Pero sabi ng port manager ng Manila North Port, yung iba naman may mga tickets na kaya minsan dumediretso na sila doon sa passenger terminal na may aircon at mas komportable. Kaya naman paalala ng mga nung pamunuan ng Manila North Port na bumili na ng ticket para naman mas komportable ang kanilang biyahe at dire-diretso na lang papunta doon sa passenger terminal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Nag-inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon sa MRT-3 ngayong araw. Ito'y para tignan ang daloy ng mga pasahero sa mga stasyon ng tren. Tugon na rin yan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang biyahe ng mga pasahero araw-araw. Napansin ni Secretary Dizon ang pagluwag ng mga pila sa mga istasyon matapos madagdagan ng 2 tren ang pamunuan ng MRT-3 para maibsan ang waiting time tuwing rush hour. Sa ngayon, pinag-aaralan ng DOTR at MRT-3 ang pagpapatupad din ng cashless payment para sa mga bumibili ng single journey ticket. Samantala, bilang tugon naman sa inaasahang dagsang pasahero matapos ang Semana Santa, nag-deploy ng karagdagang 4-car train sa MRT-3. Ang nasabing 4-car train ay babiyahe sa mga oras na dadagsa ang mga pasahero sa umaga at hapon. Nasa 1,576 na pasahero ang kanyang naserbisyohan o kayang maserbisyohan ng naturang 4-car train. Pabibilisin pa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang pagtatayo ng mga proyekto nito sa Metro Manila. Sa ilalim yan ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, bukod sa mga nagpapatuloy na 4PH projects sa Metro Manila, nagpapatuloy na rin ang kanilang mga proyekto sa iba pang rehiyon. Kabilang dito ang housing unit sa Palayan at Bacolod at ang 4PH project sa San Mateo Rizal, San Fernando Pampanga, Davao City at Tagoloan sa Misamis Oriental na i-turn over sa mga benepisyaryo. Bunga ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan ang dahilan ng mataas na bilang ng mga Pilipino na sang-ayon sa mabilis at epektibong pagtugon ng gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ito ang sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno sa panayamyan ng Radyo Pilipinas.
Lumabas sa Pulse Asia Survey na 51% ng mga Pilipino ang sang-ayon sa mabilis at epektibong pagtugon ng pamahalaan tuwing may kalamidad. Para kay Nepomuceno, mas maganda ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito naman po ay dahil sa pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi naman po ito ay dahil sa Office of Civil Defense lang. Unang-una sa pamumuno rin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos dahil mapansin po natin talaga pong sa mga unang araw pa lang ho tuwing meron pong kalamidad, nandun po siya. Ang dahilan po niyan, talagang po yan ay sinserong pagpapakita na gusto niyang maramdaman ng ating mga kababayan na sila hindi nalilimutan. Ang mga kandidato na nangampanya pa rin noong Semana Santa, isa. Iisuhan na ng showcause order ng Commission on Elections sa mga kandidato na nangampanya pa rin noong Huwebes at Biyernes Santo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 4 ang nakita nilang mga nangampanya noong Semana Santa. 3 ay kandidato sa lokal na party o makikisa sa Semana Santa, kundi meron pang nakalagay na vote for. Bagamat sa social media lang, sabi ni Garcia, pasok pa rin ito sa campaigning, lalo at gamit ng mga kandidato ay ang kanilang official account. Giit pa ng COMELEC, sana hindi na nila tinaon ng Huwebes at Biyernes dahil hindi naman bawal kung ginawa nila ito ng Sabado de Gloria o Linggo ng Pagkabuhay. Hindi naman anya agad nahaharap sa disqualification case ang mga kandidato. Hihintayin muna ng COMELEC ang sagot ng mga ito sa showcause order bago sila magpampa ng kaso. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Alan. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV. Welcome para sa National Maritime Council ang paglalagay ng label na West Philippine Sea sa Google Maps. Ayon sa Malacanang, refleksyon ito ng lumalawak na pagtanggap na ang mga katubigan ng West Philippine Sea ay nasa loob ng ating soberanya, mga karapatang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Alinsunod na rin sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, sa 2016 South China Sea Arbitral Award at pinagtibay pa ng Philippine Maritime Zones Act na isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NMC, ang paggamit ng label na West Philippine Sea sa isang pandaigdigang plataporma gaya ng sa Google Maps ay nagpapataas ng kaalaman ng publiko, lokal at international communities sa mga lehitimong karapatan ng Pilipinas. Makatutulong din ito para magkaroon ng national identity at magkaisa ang mga Pilipino na tumindig sa ating karapatan. Muling tiniyak naman ng NMC na ipagtanggol at pangalagaan ang mga karapatang pandagat ng Pilipinas alinsunod sa local at international law. Nananawagan rin itong patuloy na magkaisa sa pagsusulong ng pambansang interes lalo na sa West Philippine Sea. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na may isang barko nila ang itinaboy sa Scarborough Shoal. Buwelta ito ng AFP sa inilabas na pahayag ng Chinese People's Liberation Army Navy Southern Theater Command kung saan itinaboy raw nila ang BRP Apolinario Mabini. Tinawag ito ng AFP bilang isang uri lamang ng malign information na para umano sa internal audience ng China. Giit ng Navy, ang mga barko lamang ng Pilipinas ang may otoridad at karapatan na magsagawa ng legal na hakbang laban sa iba pang mga barko sa loob ng ating maritime zones. Balikatan Exercises 2025 sa pagitan ng tropang militar ng Pilipinas at Amerika, formal nang nagbukas ngayong araw. Full battle test masasaksihan sa pagsasanay. Si J. Mark Tagala ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. J. Mark? Balikatan 40-2025 open. Formal na nga binuksan ng Congress para yung araw sa sanay. Balikatan 2025. Pinagunahan, Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at United States Ambassador to the Philippines, Benedict Carson, ang opening ceremony sa Campo Aguinaldo. Sinamahan sila ng Forces of the Philippines, Exercises Directors Police Major General Francisco Lorenzo para sa Pilipinas at Lieutenant General James Payne
sa Amerika. Dito hindi lamang pisikal na lakas ang ipakikita kung hindi ang mas matibay na kooperasyon at alyansa sa katuwang ang iba't mga bansa sa rehiyon ng Indo-Pasipiko at masasaksihan din dito ang full battle test. Una na niya sinabi na balikan ng spokesperson Brigadier General Marque Lohico na tinatayang nasa 14,000 mga sa Amerika, Australia, lalahos sasabayan. Babalikan natin maya-maya ang ulat ni J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Para naman sa lagay ng panahon, dalawang weather system ang kasalukuyang nakaapekto sa bansa. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang patuloy na nakaapekto sa Southern Mindanao, habang easterlies naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil dito, asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa Davao Region, Surigao del Sur, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, habang bahagyang maulap din na may isolated rain showers ang dala ng ITCZ sa lalabing bahagi ng Mindanao. Dahil naman sa easterlies, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang asahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Naitala ang pinakamataas na heat index kahapon na 47 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. Ngayong araw, inaasang maitatala ang highest heat index na 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan at Aparisa, Cagayan, habang sa Metro Manila, posibleng maitala ang 42 degrees Celsius sa Naiya, Pasay City at 41 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City. Pinag-iingat po ang publiko at pinapayuhan na ugaliin ang pag-inom ng tubig. Itinuturing ng Philippine National Police o PNP na naresolba na ang kaso ng pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at ang driver nito. Ito ay matapos na mapasakabay na ng mga otoridad ang mga sospek sa krimen gaya ni na David Tan Liao alias Xiao Chang. Gayon din ang mga kasabwat nitong Pilipino na sina Raymart Catequista at Richard Tan Garcia alias Ricardo Austria David na mga naaresto yan sa Rojas, Palawan noong April 18. Aabot sa mahigit $200 million na kinonvert sa cryptocurrency ang hininging ransom mula sa pamilya, pero tinuluyan pa rin ang mga biktima. Sinasabing dating sangkot si Liao sa iba pang mga insidente ng kidnapping ng mga Chinese sa mga pogo operation sa bansa. Masasabi natin na yung pong teorya natin na gumagamit po ng battle group, yung mga Chinese versus Chinese po, upang maningil po ng kanilang mga pagkakautang o kung ano man po klaseng business transaction na may kinalaman pa rin po sa POGO. Siyam ang patay sa lumubog na barko sa Occidental Mindoro. Ang mga otoridad tutok sa oil spill prevention. Si Dayan Gorembalem ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Dayan. Dayan. Babalikan natin ang ulat na yan sa mga susunod na programa ng PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.